Guys, last dos na, November 2 na. Masusuki ko sa ice cream ito. Pumasok na. Nakasara na ako. Pero alam naman nila guys, bukas ako. Kapag hindi pa sara yung dulo ng aking roll up. So ayan, dito sila. Bibili. Kapit-bahay ko din sila doon sa gawin. Sino ba kapit-bahay ko sila kasi, di ba? Ano to, mga buong angkan customer. Bakit? Oo, nagre-record ako. Mami Tim Park. Ayun na lang. Mga ano nga, sabi ko sa inyo ang ice cream dito, naku parang kanin. Bumagyo, umaraw, umulan, mawala ng kuryente o ano man pang weather. Ice cream talaga sila. Napakarami kong nabenta ice cream guys. Siguro mula, grabe talaga. These past 2 weeks, siguro, yung participating niya sa sales, mga nasa 1.5, I think 1.5 to 2K. Ganun katindi. Kasi nakita nyo lang paano kumorder, diba? Kumahabol pa nga ako. Snow Joe, grabe. Yun lang malalaking tag na galon. 2 to 3 in a day ang sales. 30 na. Ano yan yung malaki ng, ng Snow Joe? Pag ito kumano, tapos magdala tayo, magaganda tayo lahat yan. Huwag na kayong mag-isip ng presyo kasi 1,000 dala-dala nyo. Kuha na lang ng kuha. Isa lang to. Okay na daw. Ano yung sa'yo dito? Sabi sila, hindi nila. Napakaliit naman nun. 15. Wow, ako si Samochi. Ako nag-makeup sa'yo. Ay, kanabala yun. Lagyan nyo dito, kwentahin ko dito. Tapos isa pong kakong yun. Hindi, isa. Kalahati lang? Dito na. Pwede ka ba masama sa video? O tatakpan ko? Kailangan may consent, di ba? Kasi bawal na ngayon. Lalis mo na yung sa Chocoballs? Hindi ko alam yun. May card ballis mo. Kilihan ko na may Chocoballs. Alin? Wala na Chocoballs. Ito. Ito ba? Hindi mo. Mochi yan. Isa pa? Okay. Kuha kayo ng dyan, kutsara. Ayun yung maliit lang Ayan, nakasala. Lahat daw. Ayun dyan yung may papel. Yung papel lang po. Yan. Yung maliit lang. Tatlo. Tatlo daw. Aray ko. Okay, kwentahin natin. 22, 15. Nakita ko na ako sa video. 22 ulit, 75. Hoy, walang ganon. Mag-isa ako dito. 208. Ulitin ko ha. 1, 2, 3, 4, 4 na 22, 88. Tapos plus 75 tsaka 30. Oh, ba't ganon? 193 lang. Yung mochi pa. Ulitin ko na nga. 1, 2, 3, 4. 4 times 22 plus 15 plus 75 plus 30. 208 talaga. Anak, plastic yun na. At kung ano yun. Trick or treat daw kami po. Nagpas nga ako ngayon Dahil nga tayo, nakipaw. You know naman. At paminsan-minsan na birthday niyo, kung meron akong small items niyo, na ice cream yun. Iwalay ko sa taas. Nagpas si mami ngayon. Trick or treat ha? Kailan birthday mo? 246. Ala, pasi tawag February din Next year, ano? Ha? February, ano na? 19. February 19. Kasi 17 Ikaw? 17. Hindi, February ano ka? 17. Ala, ilang ano lang. Ilang taon ka na? Ay, si Ate Kaurin mo, sinayata yun na mag-16. Oh, ano, papalitan ba? Ano sa'yo? Ganto. Yan. Sa akin yan. Wait kasi. Ito. Sa akin. 246. 8. Mas mabilis pala magbenta sa inyo pag yung nasa labas kayo Pag nandiyan kayo, hindi kayo makapili 246, 8. Kay Popot, ito. Tapos kay Kwa. Wala na pinalitan? Wala po. Okay. Nag-isip na kayo kung ano? 283 lahat anak ha? Kanino ba yung dalawang 7. 7 times. May dadagdag ko sila. Oh, walang problema. Mas maganda yung dagdag sa bawas. Kay Liam. 7. Wala nang regalo. Wala na lang ko. Tapos padagdag ko ng ako ngayon. Ano yung dadagdagan na? Isa lang po. Isang 22. Kinuha nyo ni Camel? Ayos nyo kami. 246. Ito po. Teka, kukuha ko ng 22 pa, yung ibabawas ko. Aba. 22. 22, ulitin nga natin. Ay, hindi. 22 less 200. 178. Isa lang naman yung sa akin. Ano, isa lang naman? Ano naman ba? Ay, may bala daw nag-iwalay nga. Sabi mo, iwalay natin yung... Anak, ayan na. Everything. Sa taas. Oh, yan sa baba. Baba tayo. May ano na kayo? May ganito na kayo? Sa iba po. Ay, wala. Meron na? Hindi naman, ano kay Kam Phone niya kay Kam. Wala pa daw po. Wala pa? Ano, iwan yan dito. Pakilapatong na lang natin sa kabilang ano. Yan. Sige na, thank you. Thank you mga anak, love you. Ayan guys, medyo maingay lang yung electric fan kasi hindi po pwedeng wala akong electric fan. Napakainit ng weather ngayon. So, mapapansin nyo, hindi tayo masyadong blooming kasi grabe talaga yung ating sakripisyo na duty na sa halos sagaran talaga, no? And to God be the glory kasi talagang
ang laki din ang inilabas ko nung kahapon, Friday. Anong sa araw? Kasi linggo na ngayon, November 2. Sabi ko, okasyon at tsak na maraming bibili. So, a good thing na lang ay just Friday and Saturday nabawi natin. And babalik was ulit tayo. No? So, hindi naman palaging ganito ang eksena ng buhay. Hindi naman laging araw-araw ganito. No? But, nakakatuwa lang kasi, syempre, kahit pa paano, yung pag naglabas tayo ng ganitong mga okasyon na holiday na nagpe-prepare tayo, ay nakakabawi naman tayo. And in today's video guys, ay share ko nga sa inyo yung isang pinagdaanan ng ating subscriber na malapit sa Mommy Park. Actually, she is really the one na i-encourage me to share this. Kasi ito yung talagang realidad ng buhay. No? Kasi nakaka-relate nga kami sa isa't isa, di ba? So, i-share ko yung experience ko about the depression, and then i-share ko din naman yung una yung kanya. No? So, here how it goes. So, the other day, nag-chat sa akin si subscriber. No? Sabi niya, Mami, I'm really, really sorry na hindi na kita nabalikan, na meron kasi kami pinag-usapan, ipapromote ko, no, na rising business niya. Suddenly, hindi ko na siya nakausap. Kasi she's the one talaga na laging, Mami, wait lang ha, wait lang yung PR ko, yung pa-PR ko sa'yo, wait lang, ganyan. Sabi, ako kasi, hindi naman ako hindi ako ganun ka-bothered, no? I mean, excited ako to help her in a way of, to promote also her business, his side hustle, no? Yung additional income niya na kasi simula pa lang. But, also, ang katwiran ko kasi, if it's meant to be, it's meant to be. Kasi iniisip ko din na if magbi-business din kami ng ganoon, probably, ang sinabi ko sa kanyang setup is, si Kaori ang pag-handling ko. Kasi, gusto ko ma-practice si Kaori, or ma-establish sa kanya na bata pa lang siya, yung how it goes the business, no? Kahit sa maliit lang na paraan na kung paano ang tamang markup, yung simpleng not so perfect, but yung simpleng pagma-markup, kung ano ang kahalagahan ng bakit kailangan mo mag-markup ng ganun, kasi kailangan yung effort mo din ay worth, no, ganyan. So, yun lang talaga ang pinakakabuuan nun, yung isang bagay na pinag-uusapan namin. But beforehand pa that, talagang nagkikwentuhan na kami ng buhay-buhay, and as my subscriber, viewers, and as a friend too siguro din sa social media from our YouTube account. Once in a while, nag-uusap kami, no? Kakamustahan, ganyan. So, she's always the one to, Mami, kamusta ka na? Mami, na-busy lang ako, napanood ko yung vlog mo. And then, magbibigay siya ng insight niya, ganyan. So, yun nga, yung bigla siyang hindi na nag-text, na meron nga kasi kaming pinag-uusapan na tungkol sa business and tungkol dun sa PR package na padadala dapat niya sa akin supposedly. And it's totally fine. Actually, hindi naman ako after doon, no? So, kung matutuloy kasi naman talaga yun, well, maganda rin in my part kasi nga, sabi ko, si Kaori naman ang pag-handling ko ng business na pupuhunan na natin, ganun. So, binalita nga niya sa akin na sabi niya, Mami, sobra akong nade-depressed yung tungkol doon sa pagtumal nating mga tindahan. Kasi, syempre, imaginein mo, maaga siyang nag-retire, no? Hindi ko masasabi kung talagang literal na early retirement yon, pero it's like, sounds like early retired siya sa formal job, yung work talaga, being employed. And then, yung focus na lang, no? Parang it's like, yung hindi talaga resign, parang retrenchment ba ang tawag doon? Yun yung naging way niya ng pag-out as being employed or pag-quit as being employed. So matotal, actually, it's just a year or almost 2 years na nag-resign siya. Yun nga, maaga siyang nag-resign sa trabaho, and then nag-ano siya na, hindi naman sobrang aga kasi may edad na rin si Mami. May nakapagtapos na siya ng isang doktor, honestly speaking, no? Kumbaga ba, parang hindi pa talaga yun yung retirement age sa as being employed, na paaga lang. And then nga, yung pera nga na makukuha niya, she's thinking for another investment. Actually, siya din yung sa akin, humingi ng advices if pwede niyang, meron siyang naiisip na isang medyo a little bit semi-exclusive subdivision na merong pwesto, and then gusto niyang parang gawing ding parang small mini mart, no? Parang nakikita din niya kasi yung potential ng subdivision. However, hindi na rin niya tinuloy with yung isa dun sa nag-push na hindi din niya tinuloy, siguro na-realize din niya yung sa advices natin, kasi nga
yung paano i-manage, ano ang kumbaga ba, binlag natin yan binigyan natin siya ng idea. So, kaya, na-realize niya na, ay, oo nga, mami, ganito, ganyan. So, hindi niya muna tinuloy. Minsan kasi kailangan, meron tayong, marunong tayong mag-pause, marunong muna tayong mag-research, mag-aral, magmuni-muni, bago na, para hindi tayo impulsive, no, when it comes to our decision. So, until such time na nagko-contact din siya sa akin noon kasi may nakikita din siya isang magandang property na might possible na kung makukuha nila, napakaganda din ng magiging location, magiging pwesto ng tindahan na ipuput up niya at might possible din na mag-stay siya doon, ganyan, no? Yung property talaga, it's like around worth 3.5 million yata, parang gano'n. Or, not around 7 yata, ganyan. Kasi ano din yan medyo parang semi-exclusive subdivision din. So, hiningi din niya ang payo ko na kung sakali ba na ano. But the problem is, kaya yata hindi nagkatuluyan kasi parang hindi papayag. Hindi ko alam kung yung HOA or yung ano na gawing tindahan at basagin or parang i-renovate kasi parang may bubutasin para maging ano yung physical feature ng bahay. So, kaya parang siguro it's not yet the call na talagang maging meant to be para sa kanila yun. So, yun yung mga usually na mga ina-ask niya sa akin na suggestion, na ano, na advices, ganyan. Until one time, yun nga nitong huli, na tungkol naman doon sa business nga niya, meron siya side hustle na additional income dahil nga to sustain yung parang pandagdag kasi nga tumutumal. So, ang nangyari, bigla naman siyang nagkasakit. Na bigla daw siyang hindi makahinga, dumating sa point na naoperahan siya. Kaya ang tagal niya palang hindi nakabalik sa akin sa contact. Dahil iniipon nga niya lahat yung padadala sa akin produkto para for me to promote it and also for me to try it if magiging reseller ako. So, ang nangyari, sabi niya, naoperahan siya sa gallbladder. So, the reason of that gallbladder is na kung bakit na tinanggal is yung fatty foods. Mahilig siya sa matatabang pagkain. Sabihin na nating bad habits, hindi magandang lifestyle, no? So, nag-occur and samahan pa na sobrang stress, depressed dahil nga sa pagkatumal. So, yun daw talaga yung nakakapagpa-stress sa kanya. So, sometimes, but I'm not so sure then, no? But according sa kanya kasing kwento, ito yung sa palagay ko dyan. I am not a doctor, I am not professional. Hindi ako ang magsasabi na kung ano ang diagnosis, no? Pero ito yung POV ko dyan. So, and I think marami ding doctor ang nagsasabi nito, no? Actually, I listened to Doc Alvin, yung isang vlogger na doctor. Ang stress kasi, na kapag lumala, nagkakaroon ng depression and then anxiety. Again, disclaimer, hindi po ako, wala po akong karapatan to tell you guys kung ano ang tamang diagnosis when it comes to this condition. Pero isa lang yung, yung nagmamanifest yung kapag stressful tayo, dadating sa depression until anxiety at pwede tayong mag-end up to mag-breakdown, mag-nervous breakdown or breakdown. So, ang mga mga sintomas niyan, yung overthinking, hindi mapagkatulog, bad eating habits, no? Although it's our favorite, halimbawa, we are more into it, no? Parang ganon. Nagmamanifest sa mga ginagawa natin. And then we are not that aware. Or sometimes we are aware, but to comfort ourselves or ourselves, hindi na natin masyadong iniisip pa kung kailan tayo sisingilin nito. Yun yung, di ba? Ganun yun. So, naoperahan siya, sobrang na-stressful siya kasi syempre, matumal na nga, paano pa yung tindahan kung hindi siya yung maglo-look after, di ba? So, ang sabi ko sa kanya, dapat matuto tayong mag-let go sometimes kasi importante yung health natin. Lagi kong sinasabi, guys, depressed daw siya talaga, honestly speaking. Dapat kasi, guys, once na we are aware na nade-depress na tayo and iba na yung minsan yung iniisip nating bagay, we always have to think na iyon yung warning sign, yun yung calling na gumising na tayo sa katotohanan, tumino na tayo, dumisiplina na tayo, ganun, para hindi tayo mauwi sa breakdown or sa anxiety kasi so sunod-sunod na yan, hindi na tayo makakatulog, hindi na tayo as in talagang grabe, iba na yung iniisip natin, yung minsan yung ibang mga tao pag hindi nila ma-handle suicidal, nag-iisip magpakamatay, no? If you are aware sa trending ngayon sa social media, yung anak ni Kim Atienza nila, si Eman Atienza, no? I think she grew up in US, somewhere in California or Los Angeles, sa state sa US, 'di ba? She also been guest in
Tony Talks, no? One of the things na nangyayari sa kanya is yung depression nga and yung the bullying, no? So, sometimes, no, hindi namimili ang depression at ang stress, ang anxiety. Kasi tayo ang may control niyan dapat eh. So, wala yung pinipili. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, mararanasan mo yan. At lalala yan, no? Until magkaroon tayo ng nervous breakdown. Lalala yan kung hindi natin maaagapan. Kaya, once now we already aware, alam natin sa sarili natin, kaya lang lagi nating iisipin na that is the sign na kailangan na nating mag-lie low. First thing first that we need to do, we need to learn to let go the things that we cannot control. No? Yung hindi natin kontrolado, huwag tayong mag-overthinking. Learn to let go of the things that we cannot control. Kung halimbawa we are in the midst of recovery, tulad ni ma'am, no, nasa recovery stage siya ngayon kasi naoperahan nga siya. Good thing na lang talaga yung pinaka modern and latest surgery ang na-afford niya. And actually meron siyang HMO and PhilHealth. So kaya wala siyang binayaran. So meron man binayaran o wala, still hindi biro dahil meron na tayong tama. So yung pag-iingat natin ibang level na. Kasi gallbladder na wala na sa atin, di ba? So kaya we need to be careful. Napakahirap na yung internal, yun ang minsan nga okay na nga magkasugat ka dyan sa balat mo, magkapeklat ka, okay lang eh. Ang wag lang yung may matatanggal na internal organ kasi hindi na kumpleto. So lapitin na sa mga sakit, no? Kumbaga ba, we are not that strong like before, okay? Learn to let go of the things that we cannot control. Hayaan natin minsan na si Lord ang mag-handle. Ayan, guys, I'm sorry ha, kasi sometimes I need to cut some videos and kailangan i-continue ko na lang yung pag-video kasi lalo pagka ganitong mabili, syempre refill ako ng refill, no? Nakakapagod din, mag-isa lang ang Mommy Park. So anyway, let's continue to what happened to my subscriber. So I do hope, guys, when there is a calling or parang aware na kayo na there's something wrong, that alam ko mostly sa atin there's something wrong na nafe-feel na natin kasi sobrang stress na tayo, but hindi natin alam kung ano yung mga pwede nating magawa, no? Kapag malala na, I think yung dumadating na tayo sa puntong suicidal, ganyan, I think we need to seek professional help. Huwag nating ipag sa baliwala. And if sa tingin nyo naman ay tolerable and manageable, at alam nyo lang na kung ano talaga yung ugat ng pagka-depress nyo, pagka-stressful nyo, na dumadating sa point na hindi na kayo nakakapagkatulog, no? Lagi nyo lang i-remind yung sarili nyo na wait, mas lalo akong matatalo at mawawala ang lahat sa aking pinaghirapan kapag ka nagpatalo ako sa stress at pag-isip. Na wherein, may mga bagay na hindi naman natin control. So, let it go, no? Hayaan muna natin paminsan-minsan na idulog natin yan sa Panginoon. Hayaan muna natin, kumbaga ba ay, let's pause for a while. Nang sa ganoon, mas hindi lumala yung mga problema kasi paka-importante na nasa ayos ang ating mental health, ang ating mental state, or kung ano man pa siyang tinaterm. Kasi tayo ang driver ng ating pamilya at negosyo. Lagi nating iisipin na mayroong umaasa sa atin, meron tayong obligations and responsibilities na kung tayo mismo ang hindi makakakilos nang dahil sa kapabayaan din natin at hindi natin kayang i-manage ang mga sarili natin, we can end up losing everything. So, before pa mangyari yan, dapat nahandoon na tayo sa may warning sign na, yung pagka-aware na tayo, yun na yung warning sign na let's take a pause, let's pray, mag-meditate tayo, nang sa ganon ay makapag-isip tayo ng mas mabuti. So, isa sa mga ikinai-stressful ni subscriber, ni ma'am, is syempre, iba yung pag-aalaga natin at pagmamanage sa tindahan compare sa pamilya natin. I think everyone could relate, di ba? So, may mga pangyayari naman na mas magaling si mister, si partner, kumpara sa atin na mga babae na sa pagnenegosyo. But mostly, sa pagtitindahan, talagang tayong mga tindera, tayong mga asawa na babae, ang magaling dyan. Kasi, mas madalas ang participation ng ating mga asawa, yung kapag nagpapahinga tayo, we're not available, sila yung papalit for a while, sila yung mag-take over ng business, or kaya naman sila talaga yung
yung physical works ang nasa kanila, pagbubuhat, pamimili, kung kasama ka man, sila ang magbubuhat, ganyan, or if sila yung mamimili, we are making sure na yung instructions natin, kasi sila susunod lang sa instructions natin, di ba? Ganon. So, sometimes, learning to let go of the things, at sometimes, yung mga mistakes nila, na hindi na natin masyadong iniisip, malaking bagay na naa-at-ease ang ating pag-iisip. Kasi alam nyo po ba, ang mommy part din, may pagka-OCD ako honestly, di kayong maniniwala, may pagka-OCD ako. Although, there is no proof or diagnosis from doctor. Pero iyon ang nakikita ng aking pamilya, ng aking mga anak, lalo ni Daddy Pat. Kasi I want everything is in order, organized, prepared. Yung tipong alam mo hanggat may oras pa ang araw at gabi, hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nararamdaman yung pagod. Hindi ako tumitigil na mag-ayos, maglinis, mag-isip ng mga bagay na makapagpapabuti sa negosyo. Kaya naman, sometimes learning to let go of those things for a while, it could help us to feel relaxed, calm, and peaceful. Importante po kasi ang peace of mind. So, kung hindi natin kayang i-let go yung mga kaugalian natin na masyado tayong organized, stricto, we will end up always na tayo yung kikilos kahit masama na ang pakiramdam natin. To the point na we are not aware, nagtitrigger na pala yung mga stresses natin mula doon sa mga problemang kinakaharap ng tindahan hanggang sa suddenly mapafound out natin malala na tayo. So it's like what happened to ma'am subscriber na suddenly kasi hindi siya nakahinga and then end up naoperahan siya. She's not aware. So may mga bad habits tayo na hindi natin ma-let go. But kapag alam natin sa sarili natin na teka, wait, control din pag may time, 'di ba? Kasi baka ma-stroke tayo or baka magkaroon tayo ng problema. Lagi nating iisipin na kapag may nangyari sa ating hindi maganda at hindi tayo malakas palagi, paano ang tindahan? Mas lalo tayong maiinis at mai-stress kasi gustong-gusto nating tayo yung kumilos, hindi tayo makakilos kasi nga tayo yung natamaan ng problema, ng sakit. Diba? I just do hope na this is a lesson learned na matuto tayong mag-let go ng mga bagay na hindi natin control. No? So, alam nyo, baka sabihin nyo kasi, Mommy Park, it's easy for you to tell that or to say that kasi hindi mo naman siguro nararanasan. Well, to tell you honestly, you can only have empathy if you have the same feeling or experiences. So, walang halos pinagkaiba sa naranasan ko. Actually, ang feeling ko mas malala pa nga yung sa part ko eh. No? And you will find out that kapag kinuwento ko na sa inyo. So, lagi ko talagang pinapaalala sa inyo, importante yung peace of mind. Diba? Dati, I know nababanggit ko sa vlog ko. And lagi ko din itong sinasabi kay best friend ko at saka kay Daddy Pat. Adulting and growing old, I said, I found the real peace of mind is yung wala kang utang, walang may sakit, walang may diferensya, at higit sa lahat, wala kang kaaway. Yun yung mga bagay na nakapagbibigay sa iyo ng peace of mind. And when you have a peace of mind, and you have a good heart, ang sarap araw-araw lumaban na kahit sa kabila ng may tumal, sa kabila ng merong mga problema, nakukuha pa rin nating ngumiti at sumaya. Kaya kung mapapansin nyo, I have a lot of things that going through. No? Pero, pag makikita nyo sa vlog, it's not being plastic, don't get me wrong. It's just that, kaya kong dalhin. And, for sure, some people is not the same as me, na kayang dalhin, yung merong strong personality. Well, that's what people say, that's what my family say, na yung strong personality ko. So, if you have the strong personality and plus peace of mind, promise, kahit sa iba napakabigat na nung pinagdadaanan mo. So, yung sa'yo, feeling mo, problema lang yan. Mas malaki ako sa problema. Kaya kaya ko. And you have the strong faith,
sa sarili mo, not just only sa sarili mo, but sa Panginoon, na meron kang isipin na malalagpasan ko to, this is just only temporary. Alam nyo, napakasarap na araw-araw harapin ang pagkatumal, ang pagkamabili, ang pagkabisi, ang mga problema na yung tipong na stress ka, haya na ang mga ahente, haya na ang mga bills. Malakas yung loob kong sabihin yon kasi I've been there and I still experiencing it. And I think that is only a natural thing na nangyayari sa isang tao or sa maraming tao habang nabubuhay dito sa mundo. Lagi namin sinasabi sa isa't isa ni Best Friend, yung pera, sa totoo lang, isa yon sa pinakamadaling problema. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung faith namin ni Best Friend, hindi kasi namin sinasamba ang pera. Siguro, hindi kasi kami mukhang pera, gano'n. Huwag niyo akong na kaplastikan. Guys, kung nagigets nyo lang naman, yung pera, may solusyon dyan. Pero kapag ka ikaw may sakit at walang lunas ang sakit mo, hindi ka kailigtas ng science, wala nang mariresolve ang problema. Hindi mariresolve ang problema. Kasi wala nang lunas eh. Unlike ang pera, makakagawa ka pa ng paraan. No? Hanggat malakas ka, hanggat normal kang mag-isip, hanggat magaling kang dumiskarte, hanggat willing and open-minded ka, malalagpasan mo yan. Pero yung pag may sakit, kapag ka merong aksidenteng nangyari, o sakuna, yan yung mahirap. Yan yung mahirap. Kaya hanggat kaya natin na may mga bagay na pwedeng makontrol, prevention is better than cure. Ganon. So kaya, for you ma'am, sobrang malapit talaga tong subscriber na to sa akin. Kaya, sobrang feel na feel ko siya. And I'm so happy that she's the one to encourage me to share it to you guys. And also, to share my experiences. And I do hope na panoorin nyo, no? Ma'am, hindi ko siya mapangalanan kasi although may consent na, pero to protect her identity din, di ba? I really hope na itong experience mo ay makatulong para sa ating mga quality subscribers, no? So, siguro ang isang clue na lang, siya yung nagsasabi na lagi na ang mga viewers ni Mami Park ay quality. Ayun. Yun na lang siguro yung pwede kong ma-share sa inyo. I just do hope we need to learn to let go of the things, and this is the things that I can give you an advice kapag ka nararanasan na natin to, no? Pag aware na tayo na nararanasan natin itong mga senyales ng depression, anxiety, ganyan. So again, disclaimer, I am not a doctor, a professional na nagbibigay sa inyo ng diagnosis, but this could help you a lot para ma-prevent natin yung magkaroon ng more complications. Kasi kapag ka-stressful tayo, tapos nagme-maintenance na tayo, may edad na tayo, doon nagtitrigger yung mga sakit na nakatago. Okay? Ayan. So, unang-una, once na aware na tayo, na nai-stress na tayo, at parang madedepress na tayo, dapat, meron na tayong mga bagay na ginagawa. We need to divert, no, yung ating mga spare time na nag-iisip tayo. Kasi walang pinipiling oras kung kailan tayo nakakapag-isip eh. Minsan nga kahit sa oras ng busyness natin, naiisip natin yung mga problema at yung tumal, no? So, make sure na you can think of the things or activities kahit sa tindahan mo lang na madadivert yung pag-iisip mo. Let's say for example, kahit busy, or kaya lalo kung hindi busy, mas nakakagigil yung hindi busy, di ba? Yung matumal kasi talagang lagi ka talagang mag-iisip. So, why don't you open a sound like music? Napaka-importante niyan. Ang music naman, hindi po yan para sa mga hindi marunong kumanta. Ang music po, para sa lahat. Para sa babe, kahit nga po nasa tiyan pa lang ang baby mahalaga ang music kasi na-absorb nila yan yung sound. Kaya naman, maaaring you can divert your time, your spare time, para ma-avoid mong mag-isip ng mas malalim, no? And then, mag-music ka nang sa ganun ma-enlighten ka. It doesn't matter kung anong klaseng music yan. Love song, worship song, hill song, whatsoever pa. Yung importante, madadivert yung stresses mo. Pangalawa,
You need to have a good support system sa family mo. If your partner is your best friend, or you can talk to him or you can talk to her nung mga pinaka-deepest na nararamdaman mo at iniisip mo, then talk to them. So kaya mahalaga na maganda ang relationship natin sa mga asawa natin, na to the point na marami kayong napag-uusapan, no? Na para bang kayo ay magbarkada. Kasi kapag ka nakakaranas ka ng stress, it's easily for you to access your partner para mag-confide, para kwento ng nararamdaman mo, ng kinaiinisan mo, even chismis pa yan, alam mo yon, 'di ba? Nag-trending pa nga sa Facebook yung asawang babae nagkukwento ng isang bagay na tungkol doon sa ibang tao na naiinis, pero yung lalaki, yung asawang lalaki, ang iniisip, kwento ko ng ganyan, ikaw nga ganyan din. Alam mo yung ganon. So, mahalaga na good listener ang ating mga partner or ating mga anak or ang ating immediate family. Kasi they are the first na nakikita yung mga manifestation na nararanasan natin. Then, mahalaga din na kung kaya natin at meron tayo, kung may best friend tayo, may matalik tayong kaibigan, na mapagkakatiwalaan, na masabi natin yung mga bagay about our life, our secrets, or our private stuffs, no? So, napakahalaga ng support system na merong nagsusupport sa'yo emotionally. Hindi man yan tungkol sa monetary or sa pera, but at least someone that you can talk to for you to ease up the pain. Yung, kumbaga ba, just to vent out lang. Okay? So, divert your spare time, your dull time, your tumal time to something na maaaring malibang ka nang hindi ka makapag-isip. Kumbaga ba, ibablock mo na hindi ka mag-isip ng hindi maganda or lalo kang mag-isip ng mag-isip. And then, kahit hindi busy sa tindahan, pangalawa, kahit hindi busy sa tindahan, galaw-galaw din pag may time. If maalala nyo yung vlog ko nung nakaraan, yung what I've learned is na kahit matumal, dapat pala, maaga pa rin ako sa tindahan. Dapat pala, kung ano ako dati na inspired at masipag, dapat ganun pa rin ako, consistent. So, your dull time, can you also do the things na, ay, hindi mo pa pala nalilinis itong parte ng tindahan mo, de gawin mo, no? Doon ka magsasalita ng mga gusto mong sabihin habang may ginagawa ka. Kung gusto mong mainis, meron ka mga, doon mo i-divert, no? Doon mo gawin yung mga, kumbaga ba parang doon mo ipasa yung mga stresses mo sa mga trabaho. So, that's what I did. Tingnan nyo ang kamay ko, kasi nga ako na nga halos lagi ang nandito. Dami kong trabaho. So, ang kagandahan, kahit hindi mabili, may mga dull moments, no? Pero marami naman akong trabahuhin na linisin na pupunta doon na hindi ko namalayan, umano na pala yung oras, lumakad na pala yung oras na naiwasan ko yung pag-iisip ng hindi maganda. Yung para, di ba, pagurin mo ang sarili mo bago ang bedtime, no? Magkaroon ka ng pag-iisip na dapat yung energy mo ay maubos bago mag-bedtime. Nang sa ganun, pag natulog ka, masarap ang tulog mo or makakatulog ka kaagad. So, mami Pat, yung physical kasi pagod, pero yung pag-iisip kasi hindi napapagod, no? Parang takbo ng takbo lahat yung mga problema sa ating isip. Paano po iyon? Kaya po dati, sinasabi ko sa inyo, hindi ako madalas mag-vlog, no? Isa din sa mga paraan para makatulog ako ay nagmu-music ako o nanonood ako ng movie. So, actually, binalikan ko yung mga paborito kong mga movie, mga TV show nung bata ako. So, by then, nare-relax ako, nakakatulog ako. So, I'll make sure lang na I-set up my phone ng naka-dark mode ba yun or ano, para yung light hindi mag-ano sa, yung radiation hindi masyado mag-ano sa mata natin. So, it helps us na makatulog. Kasi, dati sanay ako talaga, yung TV, hinahayaan ko lang yan palabas-palabas dyan hanggang sa makatulog ako nung nandun ako sa dating apartment. Those times kasi wala si Daddy Park. Si Daddy Park ayaw niya ng ganon. So, wala akong magawa kundi sa cellphone. So, loosen your energy, or how can I say that? As much as possible ay ubusin ng energy para makatulong. No? So, kung hindi pa kakayanin at talagang dahil sa nag-iisip, that is when the time siguro na you can have check-up. Magpa-check up ka na para sa hindi mo pa mapagkatulog, para mabigyan ka ng tamang gamot, tamang dosage, tamang reseta na pwede mong inumin. Kasi baka mamaya
kung dati, nagtitake kayo ng medicine para makatulog, tapos, hindi na pala, ano na pala kayo doon, immune na pala kayo doon sa gamot na yon. Kaya, ang importante na, pag magtitake kayo ulit, dapat, mag-seek muna kayo ng doktor. May plan kayo na mag-take ulit ng pills, ng gamot, para makatulog, mag-seek muna ng doktor, kasi baka mamaya, hindi na pala iyon ang tamang dosage sa inyo, hindi na pala iyon ang dapat nyong i-take na brand, or klase ng gamot, whatsoever pa. Para nang sa ganun ay tama yung ginagawa nyo na steps to heal and to heal yourself na or to help yourself na makatulog. Okay? So, next is, so random na to. Next is, importante na we always look on the positive side of life or bright side of life. So, paano yon, Mami Part? So, magbalik tanaw ka sa kung paano ka nagsimula in your humble beginning. And then, namnamin mo yung mga memories na iyon na dating busy, mabili, ganyan. Instead of taking it as stress, take it as an inspiration. Baliktarin mo, parang i-reverse psychology mo yung sarili mo na, oh my God, dapat bumalik ako sa ganito, no? Ito yung mga panahon na talagang anong-ano ako. So, from now on, kahit matumal, habang matumal, mag-iisip ako ng mga bagay na mas makakabuti sa aking hanapbuhay. Para kapag dumating yung busy araw, handang-handa ako, ready ako. Take also the opportunity to look yourself na if baka it's about time na magbalik alindog, di ba? May mga kumakatok pa at may mga nagte-text pa para, Mami, wait niyo kami! Bibili kami, ganun. So, take the opportunity ng mga matumal na oras, no? Mag-cutics ka dyan, mag-nail polish ka, magsuot ka ng mga damit na mga hindi mo sinusuot dati, nakakasya pa sa iyo, na kahit tipong nasa tindahan ka lang ay para kang aalis. Dahil matumal, wala kang masyadong gagawin, no? Nakatanga ka lang. Pagandahin mo ang sarili mo, mag-makeover ka. Nang sa ganun naman, yung spare time mo, maglambunchingan kayo ng asawa mo o ng partner mo. So, take the opportunity na matumal to go back sa alindog mo. Ganon, no? Ganon lang siya. Mami, parang napaka-easy to say to you, but the truth is, napakahirap kasi yung pag-iisip. I've been there. I told you, I've been there. But alam nyo, nakakaganda ng aura, yung minsan pala, nakalimutan na natin dahil sa pag-iisip natin na sobrang busy tayo, nakalimutan na nating mag-pray sa Panginoon at nakalimutan na din natin i-look after ang sarili natin. Natingnan natin ang ating mga sarili na may time pala ako, marami pala akong time para magpaganda, mag-ayos. Why not? Diba? So, lagi mong iisipin kung ano ang mga magagandang pwede mong gawin habang matumal para maiwasan mong ma-depress, ma-stress. So, para ready ka kapag ka naman nagtag, mabili. Ganon. So, don't tell me na sobrang dali sa akin sabihin yan kasi dinanas ko talaga yan. And kaya naman, i-share ko yan talaga yan sa inyo, yung aking experiences. Paano ako na-depress nitong taong 2024-2025 nang dahil sa utang. Excited kayong malaman na. Yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. And maybe sa part 2 na tayo, yung sa experience ko naman. So, bye!